Dalawang Pangasinense ang nakitaan ng maraming sugat mula sa ulo hanggang sa paa. Marami ang nangamba dahil kumalat sa social media na sakit daw ito na kumakain umano ng balat at laman ng tao. Pero ayon sa Provincial Health Office, hindi misteryoso ang sakit na ito. Hindi dapat ikabahala at hindi rin madaling makahawa. May press conference po ngayon sa Pangasinan. Panoorin po natin. Sa probinsya po ng Pangasinan at hindi po nakakahawa itong dalawang kaso po na ating pong sinuri ngayon. So wala pong nakakahawang sakit sa probinsya po ng Pangasinan. Yes po. Actually, kaya nga po hindi po pumasok sa datos ng Provincial Health Office when it comes to disease surveillance dahil siya po ay hindi itinatrato na special na sakit. Bagkus siya po ay isang ordinary na sakit na hindi po nakatala doon sa guidelines ng Departamento ng Kalusugan when it comes to notifiable diseases. Doc, dun sa dalawang sakit, yung sa leprosy tsaka yung psoriasis, ano ba yun? Pareho ba silang viral or bacterial sila both? Muli po, ang psoriasis is a genetic. So it's an autoimmune. May diferensya po tayo sa immune system at saka sa ating pong yung genetic, yung genes natin. So pagka anak pa lang po ni Alex, ay siya po ay may dinaramdam na po na sakit na psoriasis. Subalit ay meron na po siyang I should say, meron na po siyang immune genetic disease. However, hindi po lumabas hanggat nung siya po ay naging 19 na taon at siya po ay na-trigger nung nagpapalit-palit na po ang temperatura at na-trigger po ng stress niya. Ito po ang sinabi niya sa atin at dahil nga po siya ay magkukuleyo sana. So, ito po yung mga triggering factors, kaya po lumabas. Pero siya po ay carrier na nung bata pa po siya. Yung isa naman? Ito po naman, yung sa Santa Barbara, siya po ay nagkasakit po ng ketong nung siya po ay 19 years old. Ngayon po siya ay magto 22 years old na. So, siya po ay ginamot ng 1 taon sa sakit po ng ketong. At ang naging karamdaman niya naman po ngayon ay nagkaroon po siya ng hypersensitivity doon po sa ating gamot kung kaya't nag-react po, nagkaroon po ng reaction sa kanyang katawan. So, Doc, treated na siya dun sa leprosy? Opo. So, yung anong klaseng gamot ba yun? Napakatapang po na nagkaroon siya ng hypersensitivity issue? Opo. May mga tao po tayo na talaga pong nagkakaroon sila ng hypersensitivity reaction sa mga gamot. So, ito naman po ay less than 1%. Subalit talaga po ang ating pong pasyente sa Santa Barbara, nagkataon naman po talaga na isa po siya doon sa nagkaroon ng hypersensitivity reaction. Maliban po dyan, bumagsak po yung kanyang immune system at saka yung nutrition sa katawan na siya naman pong nakapagdagdag o nakapag-aggravate ng kanya pong kondisyon. So, wala na po tayong dapat pangambahan ngayon, Doc? Sinabi niyo po. Yung babala nyo na lang po sa iba na sabi nyo nga maging careful din po sa paglalabas po ng mga information. May appeal po ba kayo sa public? Opo, kami po ay umaapila sa mga kasamahan po natin sa media na sana po ay tayo po ay maging mas responsable sa ating pong inilalabas at sana po talagang magsama-sama po tayo na maimbestigahan ito pong mga kaso na to, lalong-lalo na po kung ito po ay sa larangan po ng kalusugan. Nang sa ganun po kayo naman po ay mabigyan po namin ng background dito po sa ating mga usapin po na to. Naniniwala rin naman kami na kung kayo po ay nag-e-interview, puro layman's term po ang mga napapag-usapan ninyo. Katulad ng napanood po natin, ito po ay ikino-correlate nila sa atin pong albularyo, sa atin pong witchcraft, no? So, probably, isa po yun talaga na amin pong ma-address. At sisikapin din po namin na maging mas masigasig kami. Yung hypersensitivity na experience na high derivate Kuha na po tayo ng update tungkol sa dalawang Pangasinense na nakitaan ng sakit sa balat. Makibalita tayo live kay Joyce Segi ng GMA Dagupan. Joyce? Kasi ang Maki, kontrobersyal na usapin lalo na sa ilang social networking site ang umano'y sakit sa balat na kumakain pa ng laman ng tao sa lalawigan ng Pangasinan.
Agad na inimbestigahan ng Pangasinan Provincial Health Office ang kaso ng 2 pasyenteng naiulat na may sakit sa balat. Personal na pinuntahan ng GMA News Dagupan ang 21 taong gulang na dalaga sa Santa Barbara, Pangasinan. Puno ng sugat mula mukha hanggang katawan ang dalaga. Kwento niya, 3 taon nang nakalilipas nang magsimula lang sa pantal ang kanyang mga sugat na kalaunay dumami at kumalat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Makailang beses na rin siyang dinala sa ospital. Unang na-diagnose ng doktor na meron siyang leprosy kaya binigyan ng karampatang lunas. Pero hindi naglaon, lalo lang lumala ang kanyang mga sugat. Pinili ng mga kaanak nito na iuwi na lang sa bahay at idaan sa dasal ang kanyang kalagayan. Sa pagsusuri ng health officials, nakumpirmang leprosy ang sakit na tumama sa dalaga. Posible umano nagkaroon ng reaksyon ng gamot sa kanyang katawan kaya hindi naghilom ang mga sugat. Idagdag pa ang mababang resistensya ng dalaga. Siya po ay ginagamot po nila ng Hansen, no. Ito ay Hansen, ano po yun? Opo, Hansen disease, no. Ito po ay leprosy, ketong. Subalit kung nakumpleto po niya yung isang taon niya na paggagamot, ito naman po ay totally na magagamot, no. Ang ketong kasi ngayon nagagamot na po yan. Sinuri rin ng 21 anyos sa binata sa Villasis, Pangasinan dahil din sa sakit sa balat. Nakahiga na lang ito dahil sa mahapdi, nangangaliskis at nagsusugat na balat. Nobyembre noong nakaraang taon na magkaroon nito ang pasyente. Sa findings ng doktor, psoriasis ang sakit nito. Long-term ang paggamutan at ito ay naiimpluwensyahan po kasi ng temperatura, no, ang isa yun na factor pag nagtaglamig, kung kaya sinasabi ng kanyang magulang na lumabas noong October and November kasi yun yung panahon po ng taglamig. Magagamot pa naman daw ang mga naturang sakit. Nakatakdang dalhin sa ospital ang dalaga para malinisan ang mga sugat. Kailangan daw gawin ito para matuyo at maghilom ang mga sugat. Dadalhin din sa espesyalista sa psoriasis ang binata para mabigyan ng medikal na atensyon. Tulong lang po sa aming pamilya. Yung hindi ko na siya iwanan para maalagaan ko. Sana po matulungan nila ako para gumaling na po ako. Paliwanag ng Pangasinan Health Office, hindi dapat ikaalarma ang kondisyon ng 2 pasyente. Hindi rin daw ito dapat pandirihan dahil hindi naman madaling nakahawa. Wala rin dahilan para tawagin ang mga itong misteryosong sakit, lalo't may paliwanag naman dito ang siyensya. Wala pong katotohanan kasi yung 2 pong kaso na nakita naman po natin na sila lang yung may kaso. No? Sa ngayon masasabi po natin na walang katotohanan yung doon po sa prophecy na sinasabi. At yung prophecy naman, ang pagkakaintindi natin doon ay necrotizing fasciitis yung sinasabi nila. Which itong 2 kaso po natin ay hindi po necrotizing fasciitis. Maki, kasalukuyan nga isinasagawa ang press con ng Pangasinan Provincial Health Office at muli nga nilang nabanggit na hindi nakakahawa ang sakit na leprosy at itong psoriasis. Umapila rin sila sa miyembro ng media dito na maging responsable sa pagbibigay ng impormasyon at nasa ganun ay hindi naman mag-cause daw ng panic sa publiko. Narito ang bahagi ng pahayag ni Dr. Ana de Guzman. Maraming salamat, Joy Segi ng GMA Dagupan.